Hi everyone! Welcome to our financial education movement or sa IMG's Financial Literacy Campaign. Ayan po, no? Huwag po kayong magalala, wala po kami ibebenta sa inyo. At kung nagtatanong po kayo, kung may agam-agam pa po kayo kung legit o scam si IMG, no? Ito po yung aming mga kakampi sa aming community. No? Andiyan po si Miss Corina Sanchez at si Senator Rapi Tulfo. Ayan po, siguro natanong na ang inyong mga, o nasagot na ang inyong mga katanungan. Eh, bago po tayo magtuloy-tuloy, magdasal po muna tayo para sa ating guidance and proper direction. Let us pray the true millionaire's prayer as taught to us by Brother Bo Sanchez. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan po. Papakilala po muna ako. My name is Roderick Alvarez. You can call me Eric. Isa po akong computer engineer by profession. Pero nung dumating po yung pandemic, no, noong 2020, I became one of the certified financial literacy advocate o one of the certified associate financial planner ng IMG. Ganun din po, isang certified life license underwriter ng Manila Bankers Life Assurance. Isa rin po sa mga senior marketing director na dito sa IMG. And because of IMG, I become an investor and an entrepreneur as well. Sa spiritual side, isa rin po akong lay minister na nagbibigay ng communion sa misa at sa mga may sakit. Ngayon po, nasa harap po niyo ako para sa aking commitment na to financially educate, give hope, and help families to secure and save their future. Ito po naman ay yung aming parang paying it forward na yung mga natutunan namin for the last 4 years sa IMG, sinashare din naman namin. No, kasi po marami pa talagang hindi nakakaalam ng financial education o ng financial literacy. Ayan po. And ang campaign po namin is global po, no? Hindi lang siya sa Pilipinas. So, sa Europe, sa USA, sa Asia, and sa Amerika. And kasi sa amin, ang financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. So, kahit saan man pong sulok ng mundo, basta may Pilipino, ayan, makakarating po ang financial literacy campaign ng IMG. And kahit sino ka pa, welcome po rito. Sinasabi natin na people from all walks of life, no? Kahit regardless ng status mo, janitor ka man, kasambahay, tindera sa palengke, kargador sa pier, delivery boy, di ba? So, undergraduate, high school graduate, so welcome ka pa rin dito. And ganun din, kahit professionals, no? May mga member din po kami na doctor, mga principal, teacher, engineer, police, even mga pare, mga sister. So, ayan po. No? So, bakit daw natin kailangan ang financial education? Siguro kayo, no, yung mga first-timers natin, baka napaisip din kayo na kailangan ko ba talagang umattend dito? Baka mabudol lang ako na nag-invite sa akin. Ayan. So, kaya po tayo may financial education para maintindihan natin, no, kung paano yung tamang paraan para ma-secure natin o ma-save yung ating future, particularly yung ating financial future, lalo na kung meron na tayong pamilya. So, bakit natin kailangan? Kasi nga, kahit masipag tayo, smart, no? Professional na tayo, when it comes to securing and saving ang future natin, marami pa rin na nagpe-fail kasi hindi nila naintindihan. Meron pa nga nagre-retire na wala talagang savings. So, they don't plan to fail naman. No? Siyempre, sino ba naman yung pag-iisipan yung ikababaksak niya, di ba? Ang ano lang is they simply fail to plan. Ayan. Bakit? Kasi they lack financial education. Ayan, kaya congratulations sa inyo yung mga first timers natin, no? So, ngayon may educate kayo, lamang na kayo na at least isang baitang doon sa mga hindi pa talaga nakakaalam. And with financial education, so magagamit natin to sa ating mga challenging future, no? Na talaga naman kailangan nating paghandaan.
So nandiyan po yung ating uncertain labor market, 'di ba? Ito po yung ating trabaho. Kung nagtatrabaho man tayo ngayon, 'di ba, walang kasigurudahan kung hanggang kailan tayo magtatrabaho. Bakit? Kasi 'di ba, meron ng mga automation, may mga powerful software na yung mga company ngayon is kahit AI, 'di ba, nagre-resort na sila sa AI para mapadali yung kanilang trabaho, makapag-streamline o makapag-cut ng cost, 'di ba? Sa mga toll booths natin, RFID na, 'di ba? In-implement na nila 'yon. Kung meron man do'n, isang booth na merong tao, isa lang siguro para kung sakali magkakaproblema yung isang, scanner do'n, so may aayos, 'di ba? Sa mga fast food natin, meron ng mga kiosk na puwede kang pumindot na lang do'n yung order, 'no? Eh, may mga robot na rin na nagde-deliver naman ng ating mga order. Ang tanong is kung mawawalan tayo ng trabaho na bigla, 'di ba? Kaya dumating yung pandemic ulit. Hanggang kailan tayo tatagal? Yung sweldo natin o yung savings natin hanggang saan, hanggang kailan siya tatagal? So ayan po, sana mapag-isip-isipan natin o sana nagkahanda na tayo ngayon para sa mga ganitong challenging future. Next po is yung low savings and high debt. So ito po yung reason kung bakit ang retirement natin karamihan, eh, hirap pa rin 'no, kahit dumating na tayo dun sa hirap na. Eh, hirap pa rin kahit retirement age na kailangan pa magtrabaho beyond 65 years old, 'di ba? So ngayon, ikaw breadwinners, kung breadwinner ka man na dito ngayon 'no, ah, ilan ba bang 13 month yung dumaan sa kamay natin, 'di ba? So nasaan na siya, saan na siya nakarating 'no? Ang goal po talaga natin is to be financially independent. And may survey po dito na sa Pilipinas 'no, sa Senior Citizen Survey, sabi nila yung 40% umaasa pa rin sa mga anak. 'Di ba may alam po tayo ngayon do'n, 'di ba? 20% umaasa sa charity, nakakalungkot 30% nagtatrabaho pa din. And 8% yung may pension, siguro ito yung nakapagtrabaho, nagkaroon ng, pension, 'di ba? Pero yung SSS o yung GSIS natin, napakaliit lang po yun. Kung may kakilala po kayo na retiree na, so tanungin niyo po sila kung gaano na o kamusta yung kanilang pension. And ang goal nga po natin, etong mapasama tayo sa 2%, na palakihin natin 'tong 2% 'no, to become financially independent. So ayan po. Next challenging future natin is yung high cost of education. So yung mga parent dito, 'di ba? Meron kayong anak, magsisimula pa lang siya, magsisimula pa lang kayong magpalaki ng anak niyo. So might as well ngayon pa lang iplano niyo na yung kanyang education. Ayan. So sabi po kasi sa survey noong 2016, ang magpaaral sa private ng college education for 4 years, no? 1 million na siya. And sa public is almost kalahating milyon 'no. So 2016 pa ito. So after 8 years siguro baka nadagdagan na 'yan, 'di ba? So siyempre gusto natin mapag-aral yung mga anak natin sa maganda-gandang eskuwelahan naman, 'di ba? Tsaka kung gusto rin nila na ganitong course, pero hindi natin kaya, hindi natin napaghandaan. So in a way para made-deprive din sila, 'di ba, ng right to education. Which is, nakakapanlumo naman 'di ba, nakakasama ng loob para sa atin na hindi natin maibigay sa mga anak natin yung kanilang o yung magandang future. Kaya ito po dapat paghandaan natin yung, educational fund ng ating mga anak. Next po is yung increasing cost of living. So ito po alam na alam natin 'to, 'di ba? Ito yung tinatawag natin na inflation 'no. So halos lahat ng bagay nagmamahal, lalo na kung pinasimulan ng langis, 'di ba? So meron siyang domino effect na tuloy-tuloy 'no, o nakakaapekto sa mga appliances, sa mga, pagkain, 'di ba? So tayo sa bahay, nagkakaroon tayo ng emergency repair, nagkakasakit tayo 'di ba, biglaan sakit, yun nga ito ulit yung tuition fee ng anak natin 'no. So hindi naman siya dapat, "Uy emergency kailangan ko palang mangutang." So ang option is mangutang 'no, kaya lalong nababaon sa utang. So yun nga, ang lahat ng bagay nagmamahal 'di ba, so dapat talagang paghandaan natin 'to. Kasi yung sweldo natin hindi naman siya nagmamahal, eh, hindi siya nag-a-adjust magmahal man yung konting-konti lang 'no. Ito po kung inabot niyo yung 1,000 natin dati, nasa cart, punong-puno, siksik, liglig, umaapaw, 'di ba?
Pero ngayon yung 1,000 natin, so nasa cart pa rin naman. Pero nasa sandbag na lang 'no, ayan gumagalaw siya dun, kakalog-kalog siya, 2 piraso, 3 piraso na lang. Paano na kung meron tayong baby, 'di ba? So magkano na yung gatas nun? Kulang na kulang pa tayong 1,000. Pero amidst this challenging future, so meron naman tayong good news, 'di ba? So kaya yung financial literacy pinapalagana po namin 'no, kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa, matututo ka ngayon, so meron pa rin tayong hope, we can face those challenging future. Yan, so ang pag-usapan po natin, ito pong 4 basic financial planning concept. Ayan, so 4 po siya. So isa-isahin po natin yan. Nandiyan yung solid financial foundation, yung X-curve concept, rule of 72, and pay yourself first. So ito po dapat talaga yung ating maintindihan at matutunan so para po ma-secure natin yung ating financial future. So sana mag-stay po kayo no hanggang sa huli. Ayan, so meron pong pansit sa dulo. Ayan po, unahin natin yung solid financial foundation. So ito po siya, foundation. So sinasabi natin, just like building a house or in building, dapat mag-build tayo from the ground up, 'di ba? So ito po talaga dapat yung meron tayo para ma-secure natin yung ating financial future. Dapat kung meron man tayong healthcare, proper siya dapat, income protection o insurance, dapat wala tayong utang, hangga't maaari 'no, meron tayong emergency funds, at meron din tayong mga investment. So ayan po yung ating solid financial foundation. So mamaya po isa-isahin natin 'yan at maituturo po sa inyo kung paano siya mabi-build. Okey po. So yung next natin is yung X-curve concept. Ayan, ito po yung X na mamahalin mo, hindi yung X na talagang kaiinisan mo. Ayan po, X-curve kasi X siya, 'no? Meron tayong dalawang line, yung puti is yung ating money line pataas, and yung ating responsibility line magmula sa taas pababa. Ayan po. Siyempre magsimula tayo as bata 'no, kung bata pa tayo siyempre yung money line natin magsisimula sa mabababa kasi wala pa tayong savings, wala pa tayong trabaho, 'di ba, wala pa tayong income. Pero as we grow older during our productive years, so nagkakaroon tayo ng malaking responsibilidad. Nakakapagtrabaho na tayo, nagkakaroon tayo ng sariling pamilya, ayan. So nagkakaroon na tayo ng malaking responsibilidad. Pero pagka tumanda tayo, dapat yung responsibilidad natin mababa na 'no, pero dapat meron tayong malaking savings, yan. So, dapat wala na tayong responsibility, pero puwede ba 'yun hangga't tumanda tayo, so meron pa rin tayong responsibilidad. So, ano ba yung mga responsibilidad na 'yan 'no? So, nandiyan yung ating food, shelter, clothing, ito lang ay alam ko dati. So, meron ng education, so ang ating health, so siyempre andiyan din yung utang, tsaka yung mga loans 'no. During our productive years, so dapat meron tayo nito. Ito yung ating mga responsibilidad. Hindi lang sa ating sarili, so sa mga nasa paligid natin, sa pati na rin sa ating mga pamilya. So ano yung pinatutustos natin diyan? So andiyan yung ating active income. Dito nanggagaling 'to kung may trabaho tayo, kung meron tayong business. So we work hard for the money, 'di ba? Nag-o-overtime, nagsisipag tayo para may pantustos tayo sa mga ito. So dapat, as we grow old, mag-build tayo, makapag-build tayo ng passive income na magsisimula dito sa ating active income 'no. Ito naman yung money works for you na. So hindi natin kailangan mag-overtime, hindi natin kailangan magsipag ng marami 'no, kasi nga, may edad na tayo, 'di ba, hindi na tayo makakilos na maayos. Dapat nga wala na tayong responsibility. Pero siyempre hindi naman mawawala 'yan, eh, forever siya, 'di ba? Siyempre kailangan natin kumain, kailangan natin ng bubong, kailangan natin magdamit, eh, 'di ba? So education medyo pakonti-konti na lang 'yan. Siyempre yung health kailangan natin 'yan, kasi ito ay makakatuwang natin, 'di ba? Kung tatanda tayo siyempre, hindi natin maiwasan na magkasakit, 'no? And dapat, wala na tayong utang kasi matanda na tayo. Kung wala tayong passive income, so paano tayo makakapagbayad? Ayan, 'di ba? So ang goal talaga natin is to, makapag-build ng passive income. Kasi nga sa buhay natin may dalawang if. So what if we die too soon or what if we live too long? So di ko na kayo tatanungin 'no, siyempre sagutin niyo na lang sa sarili niyo. So siyempre paano paano kung napunta tayo dun sa A 'no, na-miss kaagad tayo ni Lord? So, sino na yung magpoprotekta sa pamilya natin, 'di ba? Papaano na yung responsibilidad natin na naiwan. So, diyan papasok yung ating insurance o yung ating, life protection, yung pangalawang baitang natin, 'di ba, sa solid financial foundation.
So dapat, kung meron man tayong insurance, tama siya na magpoprotekta o magbibigay ng protection para sa pamilya natin 'no, na makapag-prepare sila na mapalitan yung kung ano man yung sinusuporta mo sa kanila. What if we live too long 'no, kung gusto man natin mabuhay na matagal, siyempre 'di ba makasama pa yung mga mahal natin sa buhay. So kanino namang responsibilidad 'yun? Kung dumating ka na sa iyong retirement age, kanino responsibilidad ka? 'Di ba siyempre sa sarili mo. Kaya dapat protektahan mo yung future self mo, na yung malakas ka pa, 'di ba? So diyan na papasok yung ating mga investments na dapat, they're living on interest, hindi yung makapag-invest lang tayo ng gano'n lang, 'no? Ayan, so mamaya malalaman niyo kung ano yung mga interest na 'yan na maganda para sa ating mga investment. So ayan po yung ating X-curve. Ayan. Yung next po natin is yung rule of 72. So parang numbers lang naman 'to kung, familiar kayo sa compounding interest, pinapakita lang po dito yung kung papaano siya nagwo-work. Ito pong rule of 72 na-discover ni Lolo Einstein. Yan, kung kilala niyo si Albert Einstein, na-discover niya 'to as eighth wonder of the world. Ayan, so ito yung pinapakita din 'no, kung how can we make our money work for us. Ayan, yung 72 being a constant number, i-di-divide natin ng annual interest rate nung ating sabihin nating investment 'no. Ang sagot po is the number of years na dodoble yung pera natin. Yan. So kaya naman natin padoblehin yung pera natin, pero siyempre depende rin sa interest rate. So let's say tayo po rito lahat nag-invest ng 10,000 so sa bank, 'di ba? So at 1% interest rate sa annual, pero ngayon po kasi, wala pang 1% na binibigay ng bangko. Nasa 0.0625 po 'no, in-average tapos may tax pa yun siya. So ginawa natin 1% para mabilis lang yung ating computation. So sabi ni Sir Albert, yung 72 i-di-divide natin ng annual interest rate. So 72 divided by 1 is equals to 72. Ayan po, madodoble yung pera natin, magiging 20,000 siya for 72 years. Sabihin na natin ngayon kayo nag-invest. So ilang taon na tayo? 20, 30, 'di ba? So ilang taon na tayo after 72 years, no? Isang 72 years lang naman yung nasa buhay natin. Eto yung bank, sa bank 'to kasi mamaya malalaman niyo kung saan yung mga meron mas malalaking interest rate. Hindi lang naman tayo we're not against the bank naman 'no, kasi maganda sa bangko andiyan yung inyong emergency funds, tsaka madali siyang ma-withdraw, 'di ba? Pero kung ang gagawin yung investment, sa bangko, ayan, so puwede na kayong mag-isip-isip. Ayan po. So ayan po yung rule of 72. Ito po 'no, to demonstrate lang yung kanyang o illustrate yung kanyang power 'no. So ganito po siya, let's say bangko nagbigay 4%, 'di ba? So i-divide natin yung 72 ng 4, so 18 years. So 18 years dodoble yung pera natin. So let's say at age 25 to age 29, nag-invest tayo ng 100,000. So dodoble siya pagdating ng 18 years, 'di ba? 47 tayo, 65, ayan. Pero pagdating ng 65, meron tayong 400,000. So sa tingin niyo ba, tama na 'yan o parang napakaliit, 'di ba? So age 65 na tayo niyan. Parang siguro ngayon after 36 years baka kalahati na lang yung, value niyan, 'di ba? Siyempre 'di tayo makuntento, alam na natin kung paano mag-compute, so hanap tayo, wala bang 8% diyan. Meron kayong kunyari sa Co-op, hindi maliit ang Co-op. But let's say sa isang lending firm, ayan nagbigay ng 8%. So di-divide natin yung 72 by 8, so siyam na lang. So 9 years na lang dodoble yung ating pera. So let's say sabihin na natin same age bracket and investment, so lalabas na yung 100,000 natin pagdating natin ng age 65, so 1.6 na. At least meron na tayong million, 'di ba? Pagdating ng 36 years. So 'di ba, ilang 9 ba 'yan, 'di ba? 4, so 36 siya. So kung 29 man tayo ngayon, after 36 years, 65 na tayo. Sa tingin niyo ba, sapat na yung 1.6 natin? Paano kung may pamilya pa tayo, 'di ba? Kung sa atin siguro baka kulang pa 'yan, eh. Siguro baka mga 75% na lang yung value niyan pagdating ng 36 years. So at least meron pa rin tayong naipon. So siyempre parang kulang 'di ba, kasi marami akong pamilya, marami akong mahal sa buhay, ayan. So nakakuha tayo ng 12% 'no. Yung 72 di-divide mo ng 12, 6 years na lang. 6 years na lang dodoble yung ating mga kaperahan 'no. Sabihin natin same age bracket and
same investment na pera. So pagdating ng 65 years old, so yung 100,000 natin, ayan na siya, no? Doble, doble, doble. Ayan, umabot na sa 6.4 million. Ayan, di ba? Wow! No, kami po, nung nalaman namin to, so meron palang 12% na para dumoble yung pera natin, 6 years lang. Kaya ito po na natutunan nyo, di ba? 6 years, yung pinakamaigsi na madodoble yung pera natin is 6 years. Kaya kung meron pong mag-i-invite sa inyo, nadodoble kaagad yung pera nyo in just 1 year, 2 years, 3 years, ayan. Mag-isip-isip na po kayo, no? Yun po yung total scam. No? Pwede nyo po siya tanongin, paano madodoble yan? Kasi may alam ako, dapat madodoble lang is 6 years. So, matuturuan nyo pa sila, di ba? So, ayan. So, ilan ang diferensya niya, no? Times 4, tsaka times 16. Ayan po. No? Ayan po yung ating rule of 72. So, may tanong dito. Did you know that you can actually be a multimillionaire? Sige nga po, sagutin nyo nga po sa chat box. Naniniwala po ba kayo na pwede kayong maging multimillionaire? So, di ba syempre, meron naman nakakagawa niyan, di ba? Kahit nga mag-save lang tayo, di ba? O mag-invest tayo ng 33 pesos a day o 1,000 a month for 30 years. So, kaya po natin? Kaya po, di ba? So, magiging, tada! So, 3.5 million siya. O, di ba? Kasi kung iipunin mo yung 1,000 naman sa straight lang, wala kang paglalagyan, sa pitaka lang, sa baul, so mga nasa 360K lang siya. Pero kung lalagay mo siya sa tamang investment platform, so magiging 3.5 million. Ayan, ayan, ayan. So gusto niyo bang malaman? So secret po yan, ha. So syempre, kaya kami nandito, i-share namin sa inyo. So may tinatawag kami na wealth calculator. So ito po yung calculator ng mayayaman. Kaya po yung mayayaman, yung mga business-minded, yung mga entrepreneur, lalo pa rin sila yung mayaman. So yung kaninang nakita nyo na 3.5 million sa 1,000. So, pwede po talaga siya. Kasi yung, dito po yung, kung naintindihan niyo yung compounding interest, ganito po siya mag-work. So, yung 1,000 nyo, at 20%, at 12%. So, ilan yung 12% po ng 1,000, di ba? So, yun yung i-interesan niya. Kaya tuloy-tuloy siya. Kasama yung return of interest na natin. Return of investment. Yun yung doon po siya magbe-base nung kanyang i-interesan. Sabihin natin, 1,000, 30 years, ilang taon na ako noon? 3.5 lang. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman siyang dagdagan. Pwede nyo doblihin, diba? Pwede nyo triplihin, pwede 5,000, 7,000, 10,000. So, nasa inyo na po yun. Pero tignan nyo po ito, di ba? Gaano yung pinakamaagang panahon para makakuha kayo ng inyong milyon? Tsaka kung magkano. Na for 10 years at 5,000. So, pwede kayo magkaroon ng 1 million, di ba? Sa 10 years, di ba? So, kung tutuusin, ganyan naman yung mga investment. So, dapat long term, tsaka consistent. No? Mamaya malalaman nyo yung in detalye pa yan. Ito lang po, pwede nyo ito itanong doon sa mga nag-invest sa inyo, yung link nito. No? Pwede kayo maggawa dito ng inyong goal kung gaano katagal o gaano kadali nyo makukuha ng inyong million with proper saving and investing with proper platform din. Ayan. So, ayan po yung ating rule of 72. So, next is yung pay yourself first. So, ano ba to? Pamper sa sarili mo para sa iyo, di ba? Yourself. So, tama naman yan. Katrabaho tayo, susumikap tayo, di ba? So, tama naman na para sa atin, di ba? Pero dapat tama rin yung paggasta o yung ating expenses. Kasi may nagsasabi, tinrabaho ko naman 'to, eh. So, deserve ko 'to. So, tama naman 'yon. Pero dapat tama rin yung inyong paggasta. Ayan. So, meron po kami kasing abundance formula na tinuro sa amin ni Brother Bo Sanchez. Kung mapapansin niyo 'no, si Brother Bo Sanchez, yung kanina sa prayer, 'di ba, siya rin yung nagturo sa amin. Member din po kasi siya ng IMG. Ayan. So, nagtuturo din po siya sa amin kung paano yung tamang pagdasal, tsaka yung tamang formula sa paggasta. Ito po, may tinuro siya yung abundance formula. So, galing sa kanyang libro na ito po. So, sabi niya, yung income natin na 100%, i-less natin yung 10% sa tithes at 20% sa savings. So, tithes, alam naman natin to, di ba? Nasa Bible naman yan, no? Yung ikapu na tinatawag. Siyempre, nagdadasal tayo, mabigyan tayo ng magandang trabaho, magandang sweldo. Just fitting and proper na ibalik naman natin kay Lord. So, hindi naman
exactly o necessary na diretso kay Lord, 'di ba? So, hindi naman siya nag-a-ask no'n. So, sa'tin para lang is maibalik natin, puwede naman sa mga charity institution, sa simbahan, 'di ba, o sa mga foundation na gusto niyong suportahan, 'di ba? So, puwede naman 'yun. And yung 20%, ito yung ating savings, 'di ba? So, yung magkano lang yung matitira, 'di ba, 70%. So, dito na lang yung ating mga expenses, tsaka yung ating mga, luho, 'di ba, ating lifestyle, ayan, 'di ba, 70%. Yung sabihin natin, "Eric, kulang pa nga yung 100%, eh." So, kung kulang yung 100%, sino ba yung mag-a-adjust, ikaw o yung sweldo mo? 'Di ba nasabi natin kanina yung sweldo natin hindi naman yan nag-a-adjust ng malaki. So, hindi siya nagmamahal. So, siyempre, tayo yung mag-adjust. So, paano natin magagawa yun? Sabi nga ni Sir Warren Buffett, so isa sa pinakamayamang, investor, entrepreneur so sa US. So, sabi niya, "Do not save what is left after spending. Spend what is left after saving." So, parang mahirap tandaan, 'di ba? So, sinasabi lang namin dito ipon muna tayo bago gastos, ayan. So, puwede niyong i-chat diyan ano, sa chat box para maalala natin. Ipon muna bago gastos. Kasi iba baligtad, 'di ba? Gastos muna, then yung maiiwan, yun yung ise-save. Paano kung walang natira? Paktay na, 'di ba? And again, tanong natin, wala na ngang natitira sa sinesweldo ko, kulang pa. So, saan ako kukuha nung pang-invest ko, 'di ba? Ito po, may listahan kami ng mga yung pinagkakagastusan natin na hindi natin nararamdaman kasi let's say natin mura o, mababa lang. Pero kung dadami siya, iko-compile natin for a month, for a year, magkano na 'yon 'no? Let's say mahilig tayong mag-soft drinks, 'di ba? Sa tanghali, sa hapon, sa gabi. So, kung 3 man 'yun o kung nakakadalawa tayo a can 'no, a day, ₱25. So, magkano na siya sa isang buwan? So, 1,500. Sa isang taon, 18,000. Humilig tayo sa kape, 'di ba, lalo na yung mamamahaling kape. Eh, kung 3 times a day ka pa nagkakape, umaga, tanghali, gabi, eh, kung may meryenda pa. So, ₱20 a cup, so ₱20 lang 'to, 'di ba? Paano na kung yung sa mga mahal? So, meron kang 1,800 isang buwan, meron kang 21,600 sa isang taon. So, sa sigarilyo, sa loto, sa beer, 'di ba, yun yung mga luho natin, 2 pa kung may pinagtataguan tayo. 'Di ba, manicure, pedicure, ayan, sa spa 'no. Wala naman masama dito, pero kung puwede natin silang malimita 'di ba, hanggang sa mawala na. Kasi nga hindi naman natin nararamdaman kung magkano lang. Yung maiipon natin diyan, i-invest natin 'di ba, yung 18,000 mo kung napakalahati mo 'yan 'di ba, kung 18,000 mo is meron kang 1,500,000 in 12 years for 20 years. So nakikita niyo 'di ba parang napakatagal 'no, mamaya malalaman natin malalaman niyo kung bakit pangmatagalan, 'di ba? Parang baterya lang, ayan. So, mamili kayo, 'di ba, siyempre, no-brainer naman 'yan, eh. Ano ba gusto niyo? Lung cancer o 2.4, diabetes o 1.5, 'di ba? Hypertension o 1.8. So, ayan. So, puwede rin kayong gumawa nito 'no, pagkatapos natin dito mag-isip lang kayo o maglista kayo ng mga pinagkakagastusan niyo na, maliliit lang na puwede niyo naman siyang bawasan. Hangga't sa pagtagal is mawala na. Do'n kayo kukuha ng inyong pag-invest. Ayan po, okey. So may tanong ulit, do you want financial security? So siyempre kaya nga tayo ma-attend dito, 'di ba? Kaya nga meron tayong financial security. Dapat lang talaga magkaroon tayo ng financial pa rin awareness para, matulungan tayo kung paano mag-build nung ating, solid financial foundation. So paano natin gagawin 'yun? So dapat you must take action 'no, yun kailangan nating i-apply talaga yung ating mga natutunan, 'di ba? Kanina pinakita natin 'to, yung ating, solid financial foundation. So ngayon iisa-isahin na natin siya, kanina kasi dinaanan lang natin. So yung una dapat meron tayo sa ilalim natin yung ating healthcare. So dapat din proper siya. So bakit proper? Kasi sinasabi natin 'di ba health is wealth, yung ating greatest wealth yung ating health, 'di ba? So paano natin tayo magkakaroon niyan? So ngayon tayo nagtatrabaho 'di ba, during our productive years, age 21 to 60. So meron tayong short-term healthcare ang tawag natin dun. Ito yung ating benefit as employee. So yearly renewal siya kasi kailangan mo magkaroon ulit, sa isang taon nagbabayad tayo 'di ba, salary deduction. Pero kung walang nangyari, hindi natin siya nagamit,
goodbye na yung pera natin. So ulit-ulit habang nagtatrabaho ka, 'di ba? Gano'n siya ng gano'n. So ito po baka nandito yung inyong, HMO 'no, yung inyong short-term healthcare sa kumpanya, ayan. Pero during our retirement years, so pagdating natin ng 61, so dapat nakapagpundar na tayo ng ating long-term healthcare. Ito dapat yung ating mga benefits natin 'to, kung magsisimula tayo ngayon, 'di ba? Makakasama pa rin natin siya hanggang tumanda tayo, hangga't nabubuhay tayo beyond our retirement years. So 'di ba nabanggit ko kanina, ito dapat yung napapaghandaan na natin. Ah, Ito po ang IMG in partnership with Kaiser International Health Group. Meron kayong ino-offer na Kaiser Healthcare na 3-in-1 saving plan. Ayan, so mamaya po malalaman natin yung kaunting info tungkol diyan. Siyempre 'pag na-hospital tayo na hindi natin maiiwasan, so saan niyo ba gustong magkwarto, 'di ba? So siyempre gusto natin do'n sa executive, 'di ba? So magkakaroon lang nito, makakaya lang natin 'to kung napag-ipunan natin, napaghandaan natin yung ating long term. So hindi lang short term, 'di ba? So siyempre dito natin gustong, ah manirahan, 'di ba, kung sakaling ma-hospital tayo, 'di ba? Yan. So, bakit natin kailangan i-prioritize yung ating long-term healthcare? Bakit nandun siya sa ilalim, yun yung ating pinaka-foundation. Siyempre hindi natin masisigurado na hindi tayo magkakasakit na tumanda tayo, 'di ba? Ayaw man natin gustuhin 'no, magkakasakit at magkakasakit tayo not unless meron kayong, agimat, 'di ba? Si Sir Agimat nga, 'di ba, na-tsugi na rin. So, hindi na siya kinain ng agimat niya. And ito nga 'no, hindi natin madadala yung ating company's HMO 'no, kahit gaano tayong katagal. Ako po 23 years akong nasa corporate world nung nag-avail ako ng early retirement. So hindi kasama 'yun. Kahit yung mga vacation leave hindi namin siya na-handle na makasama 'no. So lalo na yung healthcare. And of course yung government, kung meron tayong mga maintenance, kailangan natin ng gamot, check-up, 'di ba? So hindi naman kaagad din maibibigay ng gobyerno 'yun. So sa ating mga barangay, 'di ba, marami ring, nag-a-avail, so mahihirapan din tayong kumuha. So ito din 'no, we can expect our children to take care of us 'no, lalo no mas maganda 'di ba, kasi parang ayan yung tinatawag natin sandwich generation 'no, yung parang tumatanaw ng utang na loob, which is tama naman din 'di ba, yung mga magulang natin, ah, tinaguyod tayo for 20, 22 years 'di ba, tama lang naman na balikan natin sila. Pero siyempre, limited magiging limited 'no, kasi magkakaroon tayo ng sariling pamilya 'di ba? Kaya nga minsan medyo iilan lang yung nagkakasundong biyenan tsaka manugang 'di ba, lalo na kung babae 'no. Siyempre kung magkasakit man yung anak mo tsaka yung nanay mo, magkasama kayo sa bahay, sino yung uunahin natin? Yung asawa mo tsaka yung anak o yung, parent mo 'di ba? So magkakaroon na ng limitation kaya minsan nagkakagulo talaga 'no. At kailangan natin i-consider na yung long-term healthcare as priority kasi nga bago yung investment sa taas 'di ba? Kung marami naman tayong savings o few hundred thousands o millions, so naniniwala ba kayo na 'pag nagkasakit tayo 'di ba, hindi siya talaga tatagal. Ah, Pagka marami nga tayong savings, marami tayong mga investments, pagka na-ospital naman tayo, 'pag na-confine tayo hindi naman tatanong, "Marami ka pa po bang kotse? Marami ka po bang investment? Malaki na po ba yung investment mo?" Tatanong naman is, "May health card po ba kayo?" 'Di ba? Para lalo na kung mako-confine. Kahit sa mga laboratory 'di ba, "May health card po ba kayo?" Hindi naman tatanungin yung ating status sa buhay, 'di ba? Ito po yung Kaiser kanina na nabanggit natin in partnership with, IMG 'no. Ito po yung isang sample plan, yung K100 'no. Ito po yung tinatawag namin na 3-in-1 saving plan kasi meron siyang, healthcare, meron din siyang income protection o insurance, tsaka investment. So tinatawag na rin namin siyang, complete financial solution. Ito po yung mga benefits niya for the first 7 years. So 7 years mo lang po siya babayaran, pero protected na kayo for the rest of your life. So ito po, kung interesado kayo, which is dapat 'no, na mag-i-interest kayo, puwede niyo po itong, i-discuss do'n sa mga nag-invite sa inyo. Kasi ito po yung, nasa foundation natin, 'di ba? Yung ating Solid Financial Foundation, dapat meron tayong healthcare, ayan. So next is ating income protection o yung insurance. So marami pong natatakot dito kasi
insurance, pera-pera, eh, na dapat pakinabangan lang 'pag namatay ako. Which is tama nga, eh, tama naman, 'di ba? Para nga ito sa mga mahal natin sa buhay, 'di ba? So ang term nga namin diyan is kung mahal mo yung pamilya mo, dapat protected ka, 'di ba? So bakit? So para mas maintindihan natin, tayo kasi yung mga breadwinner dito, 'di ba? So nagtatrabaho tayo, siyempre gusto natin, yung pamilya natin na masunod, hindi man masunod yung luho na masyadong maluho, pero at least 'di ba, nakakagaan sa buhay. Hangga't maaari meron tayong luxury, 'no? Eh, papaano kung suddenly o bigla-bigla may nangyari sa atin, 'di ba, nawalan tayo ng trabaho o worse, natsugi, 'di ba? So siyempre malulungkot yung mga mahal natin sa buhay at babalik sila sa poverty kung hindi natin naihanda ng maayos yung ating insurance. So siyempre ayaw naman natin yun, gusto natin masaya sila. Kung meron kang insurance kasi 'di ba, yun yung sasalo sa kanila pagdating ng panahon kung mawala ka man. Kasi nga po ang remember 'no, yung purpose ng ating life insurance is to protect yung ating pamilya 'no. Wag po kayo matakot sa insurance. So kailangan din po natin 'yan. Lalo na kung kayo lang po ang breadwinner. Ayan, so make sure na it serves its purpose. Kaya kung meron kayong life insurance ngayon, o savings man insurance, dapat i-revisit nyo kung gaano katagal siya aabot, 10 years, 5 years lang ba? Ayun. So dapat masabihan din yung ating mga mahal sa buhay. And ang IMG po, nag-o-offer in partnership with Manila Bankers Life, affordable life insurance. So, tinatawag kaming most 18 o multiple option super term. So, mura-mura lang po talaga ito. Let's say, at 30 years old, gusto mo magkaroon ng 1 million coverage. So, ito lang yung babayaran, 7,188. So, annual po yan. Hindi po siya monthly, no? So, kasama na po lahat dyan, di ba? So, nandiyan na po yung ating ano ba yan, accidental death benefit, critical illness benefit, no? And meron po din siyang PDF na hindi nagsisiro, hindi rin siya nagne-negative. Ayan. So kung medyo naintindihan niyo yung PDF o kung gusto niyo talaga interesado kayo dito, which is ito yung second nating baitang, di ba? So pwede niyo rin po itong pag-usapan ng mga coaches na nag-invite sa inyo. At yung 7188 po, so i-divide natin for 365 o 366 ngayon, di ba, leap year. Yan. So, 19 pesos lang siya per day. So, kung 30 years old kayo ngayon, 35 years old, so ano ba yun? Magtabi lang kayo ng 20 pesos sa isang araw. Di ba? Ayan. So, ayan po yung ating life insurance o yung ating income protection. Yan. So, pangatlo na tayo. So, debt management o utang. So, bakit ba natin dapat i-manage yung utang? Kasi po, yung debts can turn you to a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So may kilala po ba kayong ganyan? O tayo baka na-experience na natin, di ba? So disease siya kasi nakakapangit daw yan. So kasi hindi ka na masaya, lilit na yung mundong ginagagalawan mo kasi marami nang hunting sa'yo. Di ba may kaso kang estapa, so yung freedom mo, maliit na. So, paano natin mababayaran o paano natin ma-eliminate yung ating debts hangga't maaari? Lalo na kung bad debts yan, di ba? Ah, dapat kailangan tayong may iba pang income streams o pinagkukunan ng ating income. So, dapat din, at maaari, we must live simply below our means, di ba? Hindi yung tumaas ng konti yung sweldo, tataas na rin ang lifestyle. And we must build the habit of saving. Ayan, kaya kami po dito sa MG, ayan, matuturuan po namin kayo na mag-build ng inyong habit ng saving and investing. Ayan po yung ating utang. Ayan. Next, yung emergency funds, no? Yung emergency, nandiyan lang naman yan. So, dapat meron tayong funds, di ba? So, pag dumating yung emergency, meron tayong pagkukunan. So, at least meron tayong 3 to 6 months ng ating total expenses o 3 to 6 months ng ating salary, di ba? Kasi nga, nagkaroon tayo ng pandemic. Hindi lang naman siya 6 months, di ba? 3 years na nga siya. And may mga kaso pa ilan-ilan. So, dapat napapagandaan po natin. Ito po yung pwede nyo ilagay sa bangko. Yan, tutubo kahit konti and madali nyo siyang i-withdraw, di ba? So ano ba yung mga emergency na dapat natin pagandaan? So nandiyan po yung, ito na nga, di ba, yung ating uncertain labor, di ba? Baka bigla na tayo mawala ng trabaho. Kung meron tayong sasakyan, no, bigla na lang may masisira, di ba? And of course,
ito yung pinakaimportante, yung ating hospitalization, 'di ba? Kung aksidente, bigla, ta's bigla rin kailangan ma-hospitalize, so dapat meron tayong pantustos doon. And of course sa bahay, 'di ba? Yung mga appliances bigla na lang hindi gagana, gripo bigla na lang tutulo, 'di ba? Electric fan bigla na lang iinit, ganyan. So dapat mapaghandaan natin 'yan. And reminder lang po yung ating mga credit cards kung meron tayo, hindi po siya emergency funds ha. Hindi yung 'pag may nakita kayo, "Uy, sale, emergency kailangan mo bumili." Emergency kasi matatapos na yung sale, ilang araw na lang, 'di ba? So ang tanong ko sa inyo, kung meron tayong nakita 70% na sale, sa tingin niyo po ba, nakatipid kayo? Lalo na kung di niyo naman kailangan. So dapat alam din natin yung ating needs versus wants, 'di ba? So di niyo naman kailangan yung 70%, sa tingin niyo ba nakatipid kayo? Iba hindi, kasi naggastusan kayo ng 100% kasi hindi naman siya kailangan, 'di ba? Kung kailangan man natin, so patuloy natin 70%, gagamit tayo ng credit card. Pero dapat alam natin din kung paano siya bayaran o hindi, kung hangga't maaari mabayaran natin siya pagdating ng ating due date in full. Ayan. So, ayan po, wala natin siya gamitin na emergency na matatapos na yung sale po, ha? Ayan, okey po. So next, ito na yung ating investment, 'no? 'Di ba iba sa inyo, nag-join para malaman kung paano mag-invest sa mutual fund, kung ano man yung investment sa healthcare, 'di ba? Ayan. So dito na po tayo sa tuktok. So dito dapat sa investment natin, ito yung makakatuwang natin pagdating natin sa ating pagtanda. Gano'n din yung ating healthcare, 'di ba? So nasabi ko kanina, 'di ba, bakit siya nasa taas? Yung sabi natin kanina, 'pag nagkasakit tayo, kahit gaano man kalaki ang inyong insurance, gaano man wala man tayong utang, gaano man kalaki yung emergency funds niyo, magagamit niyo ito kung wala tayong healthcare. Mauubos at mauubos 'yan. Kaya dapat, 'di ba, ayan, build galing sa baba pataas, 'no? Kung meron man tayong investment ngayon, meron man kayong online business, meron man kayong traditional business, so okey lang po 'yun. So, importante magkaroon tayo ng proper healthcare, ayan. And ang IMG po, in partnership with Rampber, 'no, meron po nag-o-offer ng mutual fund and stock market investment. Ito po yung nakikita niyo sa mga FB ads namin. So yung mutual fund po, may dalawa kasing way na pwede tayong mag-invest sa stock market. Kung pamilyar po kasi stock market, 'no, meron po kasi yang indirect tsaka direct na investing. So indirect, ayun po yung mutual fund. Ibig sabihin, ah, meron na magtatrabaho sa inyo para sa stock market. Ang gagawin niyo na lang is, mag-iimbest na lang kayo ng mag-iimbest, parang sa nag-iipon lang kayo sa bangko. Ayan. And being a mutual fund investor, matatawag na kayo ng shareholders o stockholders, 'no, sa isa sa mga company o at least 10 sa mga company na ito. No, for as low as 1,000 pesos, meron na kayong access, so being an IMG member. Ayan, meron tayong proportionate claim kasi maliit nga lang, no, sa company assets nitong mga profits nitong mga kumpanya na 'to. So sa direct, pwede naman kayong dumirect sa mga stock market company o sa PSE, 'di ba? Pero siyempre, yung magtatrabaho do'n, kayo yung nakikipag-trade, kailangan mo ng time, ng money, siyempre ng napakalaking puhunan. Siyempre alam mo dapat kung papaano, 'di ba? Ito po, ganito po 'yan. So, yung mutual fund, how it works. So sa indirect stock investment, so indirect po, 'no, tayo as investors, so ipu-pool yung pera natin. Sa IMG nag-i-invest kami, meron kaming portfolio. So yung mga ininvest namin do'n, kung magkano man siya, ipu-pool yun, 'no, pagsasama-samahin. And meron pong fund manager. Ito yung nagtatrabaho para sa amin, 'no, para sa investment namin. Hindi yung pupunta pa kami sa mga stock market company para makipagbatbatan do'n sa trading, 'di ba? So 'yun, magkakaroon 'yun ng generation ng income. Siyempre itong mga company naman 'to, 'di ba, malalaki 'yan, Jollibee, BPI, SM. So siyempre maganda na yung market status nila. So kung bumaba man siya, at least hindi sila papayag na totally pababa talaga 'yun. So tataas at tataas siya. Then magge-generate 'yun ng income, 'no, and ang gagawin is ibabalik sa atin kung, magkano man depende sa na-invest natin, 'no. Tayo as investors, so babalik lang 'yun. So ganyan lang yung process. So kumbaga sa long driving,
may kukumpara 'tong, indirect investing sa stock market na ikaw yung pasahero, 'di ba? Puwede kang matulog, puwede kang kumain habang tumatakbo yung sasakyan. Hindi kagaya nung driver, yun yung direct stock. Kailangan mo intindihin yung safety ng mga pasahero, yung safety ng sasakyan, hindi ka puwedeng kumain habang nagda-drive, 'di ba? So 'yan, gano'n po siya. At 'wag po kayong matakot 'no, may mga benefits 'yan. Unang-una, professionally management kasi nga meron tayong fund managers na hindi naman mga pipitsugin yung mga yan, mga professional po yan, mga yan. And potentially higher return yung profit kasi nga maliit lang yung pwede nating invest as low as 1,000 nga, di ba? Mamaya, malalaman nyo kung magkano yung pinakamababa, pinaka-minimum na pwede yung ma-invest, no? And low capital requirements, yun nga, no? At least 1,000 lang, pwede na. And tax exempt naman siya. So wala pa po siyang tax. And safety naman siya and transparency. So safe kasi regulated naman yan ng SEC and transparency kasi sa MG magkakaroon kayo ng sarili nyong portfolio. Magkakaroon kayo ng dashboard nyo na unique lang yun para sa inyo. So doon na rin kayo mag-i-invest, doon na rin kayo gagawa ng inyong pag-a-add nyo ng additional subscription ang tawag namin doon para sa inyong mga mutual fund investment. Ayan. Instant diversification kasi nga hindi lang isa yung i-investan natin, di ba? Let's say, pwede kayo mag-franchise ng Jollibee, pero Jollibee lang siya. Pag nalugi ang Jollibee, so wala na. Dito, pag nalugi yung isa, misasalo pa rin tayong mga ibang company. Yun po yung diversified yung ating investment. And huwag po kayo matakot, no? Yan po talaga yung ino-offer namin. Kaya kung bago kayo pa lang sa stock market, no? So indirect investing na yung ating pwedeng puntahan. Again, pwede naman kayo mag-direct kung risk appetite nyo ay malaki. Tsaka kung marami kayong kaalaman, sapat na yung kaalaman para makipag-trade. Tsaka yung inyong kapital is tama lang, di ba? So ayun. Ayan po. And even our government entities, no, nag-i-invest din sila sa mutual fund, kaya legit naman siya and legal. Ayan. So, even government entities, okay, matakot no, nag-i-invest din kasi sila. Ayan. So, paano ba natin magagawa ito? Sino yung pwede nating makatulong sa atin para mabuo ko yung aking solid financial foundation? So, nandiyan naman yung mga ating mga financial companies, di ba? Nag-offer sila ng mga services. Pero syempre, meron pa mga broker yan, o meron pa yung mga agent, di ba? Na syempre, meron silang komisyon. Kaya napapamahal yung ating mga services na ni-request o yung kailangan natin, di ba? Kasi nga dumadaan pa tayo sa middleman, ang tawag natin dyan. Pero when you become an IMG member, as your benefit, no, mababypass na yung middleman. Kasi nga, magkakaroon na tayo ng access sa mga direct access sa mga financial company na to as an IMG member, being a membership platform. So, ayan, makikita nyo isa-isa yan. Magkakaroon din tayo ng mga discounts sa mga gusto nating financial services na makukuha. Ayan. So, syempre, doon tayo sa makakatulong sa atin, di ba? Pero, sino ba si IMG? O ano ba si IMG? Ano yung pwedeng may offer ng IMG? So, yung IMG po, yung nga pala, International Marketing Group, ang ino-offer po niya is total financial solution. And bilang na IMG member, meron po kayong benefits. So, hindi lang siya 1, 2, 3. Meron kayong 53 benefits. And lalo na po sa mga international members o yung mga OFW, meron silang 63 benefits. So ano na po ba yan? Mga yan. So ito po no, yung pinaka unang-unang yung magkakaroon sa IMG once you become a member. So yung financial education, which is ito naman talaga yung kailangan natin. Diba? Kailangan natin magplano, kailangan natin matutunan para ma-build natin yung ating financial future. Ito po, meron kaming e-book, na meron kaming mga workshop online, meron din naman mga workshop na live, no? And ito po yung aming workshop na tinatawag sa online. So every weekend po, meron, no? So 5 po ito. Turuan paano kayo mag-increase ng cash flow, kailangan natin kung kulang na talaga yung ating salary, di ba? Paano mag-build ng ating solid financial foundation, paano magkaroon tayo ng mga asset, mag-build ng wealth, even na retirement planning, di ba? Nabanggit natin kanina na kailangan nyo talagang paghandaan. And entrepreneurship, sabi natin kasi business opportunity na ino-offer ng IMG.
So lahat po ito puwede naman 'to kunin sa labas pero magkano 'yan, tsaka isa lang, 'di ba? Dito po, kasama na po ito sa inyong, IMG membership. So bukod diyan meron tayong gifts, 100,000 personal accident insurance. Ito na yung pinag-usapan natin kanina, 'di ba, yung mga insurances, yung inyong, income protection. So meron din siyang 50,000 life insurance up to age 65 tayo cover. Kaya kung nasa 30 pa lang kayo ngayon, 40, 'di ba, at least malaki pa yung pagkakataon na ma-cover tayo. So etong accident insurance is kung merong mangyari man sa atin na hindi maganda, aksidente ang ating ikinamatay 'no, so merong 150 ang ating, beneficiary. Ito pong 100,000 puwede hanggang 300,000 so depende po sa inyong magiging, posisyon sa IMG. Ayan, so meron din po tayong 2 free eyeglass frames 'no, sa De Los Reyes Optical. Meron po nito diyan sa kung malapit po kayo sa SM North Center, ayan. And of course, meron tayong unlimited medical consultation and 20% discount sa mga laboratory tests sa Kaiser Medical Center lang po. So dito sa Manila, so meron sa Makati, sa Cavite, sa EPSA, ayan. So sa Robinsons Manila, sa Galleria, sa Visayas, sa SM Cebu, no, ayan. Ito yung sa North EDSA. Well, wino-workout naman nila na magkaroon 'no, na mapalawak yung Kaiser Medical Center sa Mindanao din lalo na 'no. Pero sa ngayon, eto pa lang po. So yung ating mga unlimited consultation and 20% discount po 'no, pati yung ating immediate family kung di pa sila IMG member, so makaka-avail po sila nung 20% discount, yan. So ito na 'no, yung mga nag-aantay ng, investment diyan 'no. As an IMG member, you are entitled 'no, to ayan, ₱1,000 initial investment sa ating IMG Solibo Strategic Growth Fund, ayan, disclaimer lang po 'no, hindi tayo sa IMG nag-i-invest 'no, as an IMG as a membership platform, meron po kayong access 'di ba, na sinasabi natin kanina dito sa Rampver. Ito po yung ating, company na pag-i-invest ano, ayan. So, puwede kayong mag-create din ng sub-account para sa inyong mga ibang sa anak natin. So, puwede sa asawa. Ito yung sinasabi ko kanina, as low as ₱20, 'di ba? Kaya tinatanong ko kayo kanina, ₱33 kaya niyong ipunin. So, yung ₱20 pa kaya, 'di ba? So, tama po 'yan, ₱20. Kung nakita niyo din 'to sa FB ads namin 'no, tama po 'yan, ₱20 puwede. Kami po ito naglabas kami ng challenge 'no, na ₱20 daily top-up challenge 'no, para mapatunayan din namin na puwede pala talaga 'di ba, na dapat ginagawa rin namin kung ano yung tinuturo namin o yung shine-share namin sa inyo. Eh, dito po naman is hindi lang yung, magawa namin na mag-invest. 'Di ba nabanggit ko rin kanina na ma-build dapat yung ating habit ng saving and investing. Ayan po masaya lang 'di ba, kasi marami kaming grupo na, na nagte-take ng challenge to complete 'di ba, yung aming, ₱20 daily top-up challenge. Kasi kung iipunin mo 'yan, ilan 'yan sa isang taon, ilan 'yan sa maraming taon, 'di ba, isang buwan, isang taon, and magkano na yung mararating niya pagdating natin ng 20 to 30 years, ayan. So tama po 'yan, ₱20. And bukod diyan, meron tayong mga services and discounts 'no, yan yung legal assistance, meron din tayong, memorial 'no, kung discount din po sa mga, kung gusto niyong bumili ng mga real properties and even sa kotse. Ayan, may-assist kayo ng IMG para makakuha tayo ng mga huge discounts. And ito po yung nabanggit ko kanina para sa mga international members, 'di ba, meron tayong mga OFW. Ang sa Pilipinas lang po meron tayong 53. Hindi kayo OFW, meron tayong 53 na benefits. So puwede pong isa-isa sa inyo 'yun nung nag-invite sa inyo. Ito po, as an IMG member internationally 'no, yung IMG po nagbigay ng ganito sa kanila. Kasi nga malayo sila sa pamilya nila, wala sila sa bansa natin, 'di ba? So medyo delikado yung buhay nila. So andiyan yung, merong terrorism, 'di ba? So kung sakali man magkaroon nun, even yung disablement benefit na meron silang karampatan niyan, kung ano may mawala sa kanila, may karampatang, benefits para sa pamilya. Eh, pinakamaganda po, merong feature dito na yung repatriation service. Kung sakaling 'di ba merong maagang masawi o yung may hindi magandang nangyari sa ating mahal sa buhay doon. So mag-a-assist o may assistance na makukuha sa IMG para maiuwi yung pangkain po.
And bukod doon, di ba, meron ding entrepreneurship. Di ba, nabanggit ko nga kanina, being an IMG member. So sabihin natin, ito talaga yung kailangan natin, di ba? Ang goal natin is to build ang ating solid financial foundation. E paano kung wala na talaga, di ba? Paano na? So yung IMG, once you become a member, magkakaroon ka ng opportunity na mag-increase ng cash flow. Ayan na, di ba? So talagang puno na yung ating pera o yung ating salary, wala tayong kukunan ng ating savings and investment para makabuild tayo nito. Kasi sa IMG, nakakapasok ka na sa financial industry. Ano makukuha mo sa financial industry? Ito po, magkakaroon ka ng sarili mong business kasi nga nag-offer ang IMG ng entrepreneurship. So, magiging financial educator ka rin, kagaya namin, matututo ka rin. Eh, syempre, gusto mo mag-share. Di ba? Yung natutunan mo, gusto mong ibahagi, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Sarili mo ng time kasi nga, sarili mo ng business. Magkakaroon ka na ng system na sarili mo. Yung income na gusto mo, magagawa mo na rin. Wala ka na sa utang. And importante, marami tayong matulungan pamilya, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. O yung nakilala natin na kailangan ng ganitong pagkakataon, di ba? Ganitong klase ng education. So para makabuo rin sila ng kanilang financial future. And so bilang an IMG member, yan, o meron kayo magkaroon tayo ng magandang opportunity na magkaroon ng business and by just spreading the mission. So itong mission, ayan, malalaman nyo lang yan then pagka nag-member na kayo. So pwede nyo i-discuss yan sa mga coaches na nag-invite sa inyo and eventually magiging sponsor nyo sila. Yan. Of course, mga rewards, pwede kayo mag-travel the world. Pumilit kayo mag-travel, di ba? So kami po, last November, nakapagpunta kami sa Malaysia and last March is sa Taiwan. No? Wala naman po kaming travel goals mag-asawa. Lalo na po ako. Okay na po ako dito sa Pilipinas. Dito lang, pwede na. Pero syempre, bilang na IMG member, nagkaroon kami ng pagkakataon makapunta sa Malaysia tsaka sa Taiwan. So by this March, sa Bangkok naman po. Kasi nagkaroon ng pandemic, so 2022 lang ulit nagkaroon ng convention ang IMG nagpas o domestic o sa ibang bansa. Ayan. So kung gusto niyo po mag-travel, ayan, so sama kayo sa amin, di ba? Travel naman to with dual purpose. Natututo na tayo, nagkakaroon na tayo ng business, ayan, so nakapag-travel pa tayo. And even then rewards and recognition, di ba, sa company o sa work natin, na-recognize naman tayo, di ba? Pero syempre dito, medyo nakaangat ng konti. So meron mga pin, so kagaya nito, di ba? So merong watch, even SUV namimigay po ang IMG and free healthcare, no? So kung wala pa tayong healthcare, so dito magkakaroon kayo. Meron kayong coverage for a year. Yan. So ito lang po yung mga ilan sa mga rewards and recognition na nabibigay ng IMG kung tatrabahuin mo talaga, nagtatrabaho kami tayo dito, kung ano may pinagtrabaho natin, no? Mabibigyan naman siya ng karampatang rewards and recognition. So ayan po. Ito po yung nangyari sa amin sa IMG. Ayan. So nagkaroon kami ng sarili naming business, sariling secondary family na pwede naming masabi na sarili na rin namin kasi nga dito po walang hilahan pababa, puro tulak pataas, no? Naging investor, stockholder, shareholder, di ba? Kaya habang kumakain kami sa Jollibee, habang meron kaming BPI account, ayan. So masaya ang aming financial future. Importantly, no, meron kami natulungan, marami rin kami natulungan for 4 years na mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, kaibigan, colleagues, office mate, no? Na ma-achieve din yung financial freedom. Kung naman yung ma-achieve namin, kung malagpasan pa naman nila kami, mas maganda. Ikakasiya namin yun. Ayan. So, bago pa tayo magsimula, so syempre, dapat maging lifetime o maging member tayo ng IMG. And lifetime po yun. So, kakaroon tayo ng dashboard. Ito yung sinasabi ko kanina ng online system. And ang membership po is 6,000 lang, di ba? Sa lahat na po yan. Yung mga nakita nyo kanina, hindi lang po ito yung benefits nyo. And meron na po tayong renewal na 1,500. Just like any other membership platform, di ba po? Meron naman tayong renewal talaga. So para ma-avail po ulit natin the following year yung ating mga benefits. Yung 6,000 po is one time nyo lang ito babayaran. No? Lifetime member na kayo. And ito lang renewal every December para sa ating mga benefits. Ayan. So may tanong dito ulit.
Do you like what you've learned today? So marami ba tayong natutunan? So sana marami kayong natutunan. So ano na gagawin natin? So ito po, advice namin sa inyo is start now. So huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, no? Konting isip siguro. Pwede, di ba? So we must take action, no? Secure our future now. Kasi meron tayong, sabihin natin marami na tayong excuses na hindi natin gawin, di ba? Pero karami man yun, ito lang po ang sigurado, no? Tatanda tayo next year. Kung tumanda man kayo nito, ngayong taon, tatanda na kayo ulit, di ba? So, kung meron tayong mga anak na bata pa, so, syempre, lalaki sila, mag-aaral. And tayo, kahit ayaw natin, darating tayo sa retirement age, and titigil na yung ating active income. So, dapat, meron tayong passive income. And we must be prepared for this kind of situation. So, anong gagawin natin? So, dapat sumama tayo doon sa mga grupo o sa community na matutulungan tayo, di ba? So sa IMG, may inspire kayo na mag-save tsaka mag-invest. Kasi sabi natin, birds with the same feather, flocks together, di ba? So kung ano man yung sinasamahan mo, yun ka. Kung 5 man kayong sugaro, ikaw yung pang-anim. So dito po sa IMG, ayan, pwede kayo ma-convert, kung spender man kayo noon, so magiging savers na kayo ngayon. Pwede kayo maging entrepreneur, pwede kayo maging investor, and magkaroon ng sarili nyong business, and to have the chance to increase your cash flow. Matuturuan talaga kayo, no, kung paano mag-save and invest the right way. Ito po, malapit na tayo matapos, no? Meron na po akong gusto i-share sa inyo. Sabi dito, everything in your life is a reflection of a choice you have made. So kung ano naman po tayo ngayon, kung maalwan man tayo ngayon, ayan, kung medyo gipit, di ba? Ayan yung resulta nung ano man yung ginawa natin, yung pinili natin na gagawin natin noon, di ba? Kaya tayo nakarating sa ano natin ngayon, kinalalagyan natin ngayon. Pero syempre, kung di tayo kontento, syempre gusto natin from better to best. Di ba? From good, better, best. Di ba? Syempre, kailangan natin ng different result. Dapat, we make a different choice. Hindi naman pwede kung anong ginawa natin noon, ang resulta noon is maiiba. So, syempre, kailangan din natin, kumbaga, mag-level up. Ayan. It's your life and it's your choice. Ayan po. Sa token for attendees, maraming salamat po at naka-stay kayo hanggang sa dulo, no? Magkaroon kayong free 20,000 personal accident insurance. So regardless po kahit di kayo mag-member, kahit di pa kayo member sa IMG. So magkakaroon po kayo nitong token. Ito po kasi yung aming campaign and protect. No? Nakinig kayo, naka-attend kayo hanggang dulo. So ayan, magkakaroon kayo ng 20,000 personal accident insurance for a year. So pwede niyo po itong i-claim, no, doon sa nag-invite sa inyong coaches, sa inyong magiging sponsor. Ayan po. So in behalf of my wife, so maraming salamat po. Start saving for your future now, no? Pag-isipan po natin maigi, mag-start na tayo ngayon pa lang. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Ayan po, ito po yung aking QR code para sa aking mga social media platforms. Ito po yung aking link bio, so pwede nyo ito i-access. And please follow and like my FB page, Financial Educator. Ayan po, maraming salamat. Lahat po ito ay sa Diyos, to God, all be the glory. Maraming salamat po. Magsimula na po tayo ngayon. Thank you.